Mahahalagang pangyayari sa buhay ni Sisa. Sinasabi na sa kabataan ni Sisa, ang kanyang pisikal na itsura ay napakaganda, katulad lamang ng kanyang kaluluwa. Siya ay simpleng tao at isang dukha. Nailarawan siya ni Rizal na asawa ng isang walang pusong lalaki. Nagsisikap siyang mabuhay alang-alang sa mga anak habang palaboy-laboy at nagsasabong ang bana. Winaldas nito sa bisyo ang ilang piraso ng alahas ng babae at nang wala nang maitustos ang matiising si Sisa sa mga kapritso ng bana, doon nagsimula ang pagmamalupit nito sa kanya. Mahina ang loob, higit na malaki ang puso kaysa isip, umibig lamang at umiyak ang alam niya. Para sa kanya, isang Diyos ang bana at mga anghel ang mga anak. Sa talatang ito, masasabi kung gaano kamahal ni Sisa ang kanyang asawa kahit na siya ay abusado. Patuloy pa rin siya sa pagtanggap at pagmamahal dito kahit nasasaktan na siya. Maliban dito, mahal na mahal ni Sisa ang kanyang mga anak, sina Basilio at Crispin. Makikita na halos ang bawat hininga niya ay nakalaan para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na puno ng pagmamahal si Sisa, hindi naging mabuti ang pakikitungo ng mga tao at ng kapalaran sa kanya. Masasabing nagsimula ang paghihirap ni Sisa nang malaman niya na pinagbintangan na nagnakaw si Crispin at nang muntik nang mapatay ng Guardia Sibil si Basilio sa kanyang pagtakas. Ang pangyayaring ito ay humantong sa pagtawag sa kanya bilang ina ng magnanakaw. Dahil siya ay kinilala ng mga Guardia Sibil sa ganoong turing, siya ay dinakip at inutusan na sumama sa kanila. Nagdulot ito ng kahihiyan para kay Sisa at naramdaman niya na napakababa niyang bilang tao. Higit pang napahiya si Sisa noong makita siya ng mga tao sa bayan sa gitna ng dalawang Guardia Sibil at biglaan na lamang sinampal ng isang babae. Dito makikita na labis siyang pinahirapan kahit na inosente naman siya sa mga pangyayari. Pagkatapos nito, saglit lamang siyang nagkaroon ng katahimikan sapagkat pagbalik niya sa kaniyang tahanan ay wala pa rin sina Basilio at Crispin. Tuluyan na ngang nawala ng pag-asa si Sisa sapagkat di niya alam kung ano ang gagawin at wala man lamang tumutulong sa kanya. Dahil dito, hindi lamang pag-asa at ang mga anak niya ang nawala, ngunit nawalan din siya ng bait. Napakabigat ng pagdurusa na pinagdaanan niya at hindi na niya ito matiis, kahit pilitin pa niya. Gayon din, ang huling pagdurusa na naranasan ni Sisa ay mula kay Doña Consolacion, na pinaglaruan lamang siya. Pinasayaw niya si Sisa at pinapalo ito kapag tumitigil. Sinasabi pa nga sa Noli na muntik nang mamatay si Sisa mula sa mga palo ni Doña Consolacion. Sa kabuuan, kahit na naging mapag-arugang ina si Sisa at masururin na asawa, ay naging biktima siya sa loob at labas ng kanyang tahanan. Biktima siya sa loob ng tahanan dahil sa pang-aapuso at sa pagmamahal na hindi man lang naibalik sa kanyang asawa. Biktima siya sa labas ng kanyang tahanan o sa lipunan dahil siya ay napahiya, napagbintangan. Hindi lamang siya kundi ang kanyang pinakamamahal na mga anak na nakaapekto sa kanya. At pinaglaruan o pinagkatuwaan ng pagdurusang ito. Siya ay pinagkaitan ng kasiyahan, pagmamahal at kalayaan na nagdulot sa kanya ng isang masalimuot na buhay.